Hello po, magandang umaga po. Ayan. Ah, Mangangaral po ba ako? Halos lahat po nung nilalaman nung isi-share ko na word is nabanggit na po ni Sister Jean. Ganun po kagrabe yung Panginoon. Talagang nagdudugtong-dugtong ho konektado ho. Halos lahat po nang nabanggit niya is yun din ho talaga yung nilalaman nung ipapangaral ko. Kaya iba ho yung nararamdaman ko, kagalakan ho na yung feeling amazed ka na ba, ang galing mo Lord. Diba? Hindi pa ako nag-i-start pero inumpisa na may iba nang nag-umpisa. Amen. Kaya marapat po talaga na purihin natin ang ating Panginoon, mga kapatid. Amen? So bago ho tayo mag-start, pwede ho bang palakpakan ho muna natin ang Diyos na mga kapangyarihan. Kuya Luis, yung thumbnail ko thumbnail. Joke lang, biro lang po. So yun, panibagong araw ho, panibagong buhay, di ba? Tunay nga ho na napakabuti ng Diyos po sa ating pong mga buhay, mga kapatid, dahil sa awat habag po ng Panginoon, di ba? Biniyayaan niya na naman ho tayo ng isang panibagong buhay, panibagong umaga, di ba, na may kalakasan, di ba? May karunungan, di ba? Kaya napakabuti po ng Diyos, mga kapatid, sa ating pong buhay dahil bagamat tayo ho ay, sabi nga ho ng Bible is tayo ho ay makasalanan. Amen? Sabi ho, lahat tayo is makasalanan and wala ho sa atin kahit isa ang karapat dapat. Sabi, walang nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Amen? Pero yung awat habag po ng Diyos sa ating mga buhay, kung ating pong titignan, is talaga hong napakalaki ho ng kanyang pag-ibig sa bawat isa. Diba? Hindi niya ho tinignan kung anong klaseng pamumuhay ang meron tayo, mga kapatid. Bagkus patuloy niya ho tayong binibigyan ng chance, pagkakataon para mabuhay. Bakit niya ho ginagawa yun, mga kapatid? Kasi ho, mahal ho tayo ng Diyos eh. Gusto niya ho na makasama niya ho tayo. Yun ho talaga yung kalooban ng Lord sa ating mga buhay, mga kapatid, na tayo ho ay magtagumpay, di ba? Tayo ho ay maging masaya. At sa bandang huli po is makasama niya tayo sa kaharian niya. Yun ho talaga yung gusto ng Lord sa ating mga buhay. Kaya nga, kahit gaano tayo kamakasalanan, di ba? Hindi ho tinitignan ng Panginoon yun, mga kapatid. Patuloy, araw-araw ho tayong binabago, di ba? Kung titignan nyo ho, bakit hanggang ngayong buhay pa tayo? Ba? Sa kabila ng mga kasalanan, pagkakamali natin sa buhay, bakit hanggang ngayon pinapahintulutan ng Panginoon na, di ba, mag-exist pa tayo dito sa mundong ito? Yun ho yung binibigay na chance, pagkakataon ng Panginoon na makalakad ho tayo sa kanyang salita, sa kanyang katuwiran. Kasi ho, kung kukunin ho tayo ng Panginoon ngayon din mismo, wala. Wala ho makakapunta sa kaharian ng Diyos. Lahat ho tayo bagsak, sabi ng Bible. Lahat ho tayo is marapat na parusahan sa apoy ng impyerno. Pero sa awat habag ng ating Panginoong Hesus, di ba, inialay niya ang kanyang buhay para sa atin. Ha? Kaya huwag ho nating sayangin, mga kapatid, yung pagkakataon na ibinigay ho ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Diba? Narito ho tayo para makinig ng salita ng Diyos. Narito ho tayo para tumanggap ng salita ng Diyos. Kaya nga sabi, gawin mo yung the best mo para sa Panginoon. Sabi nga ni Pastora kanina, di ba? Ito yung araw na para magpasalamat tayo sa Diyos. Totoo po. Pero ito lang ba talaga yung araw na pwede tayong magpasalamat sa Diyos? Sabi ho, araw-araw ho, pwede ho tayo magpasalamat sa Diyos. Amen? Kasi araw-araw ho yung kabutihan ng Diyos. Hindi ho tuwing linggo lang ho tayo magpapasalamat sa Diyos. Araw-araw ho yung kabutihan ng Diyos, kaya araw-araw ho natin siyang pasalamatan. Amen? Kaya nga sabi, di ba, gawin mo yung best mo para sa Panginoon. Ngayon ho, narito ho kayo, mga kapatid, para ho makarinig na salita ng Diyos,
Narito ho tayo para mag-aral ng salita ng Diyos. Now, ibigay ho natin yung ating puso't isipan. Ituon natin ho sa salita ng Diyos. Pakinggan ho natin. Sabi ng Bible, huwag niyong baliwalain yung mga nakasulat. Mga isinulat ng Diyos. Huwag niyong baliwalain ang kanyang mga salita. Kumbaga, nandito tayo para makinig ho tayo. Kasi minsan ho, narito ho tayo pero yung kaisipan natin nasa ibang nasa iba eh. 'Di ba? Narito ho tayo para makinig eh. Narito ho tayo para tumanggap. Ituon ho natin ang ating puso't isipan sa ating Panginoon sa kanyang salita. Kasi ho, sabi ho, 'di ba, yung sa parable of the sower, yung yung mga hasik ng binhi. Pero yung mga taong matitigas yung puso, 'di ba? Anong nangyari ho doon? 'Di ba, dumating yung kaaway, kinuha lang, nasayang lang ho. Kagaya ho sa atin na kung naririto lang tayo pero wala naman yung kaisipan natin sa pakikinig na salita ng Diyos, di ba sayang lang ho yung salita ng Diyos. Hindi ho siya makaka-penetrate sa ating mga puso't isipan. Now, magtataka ho tayo, ilang years na ako naglilingkod sa Diyos or ilang years na ako nagsisimba pero bakit walang pagbabago? Suriin ho natin ang ating mga sarili. Bakit po? Kasi ho, baka ho, nandito lang ho tayo, pero yung kaisipan natin nasa malayo, di ba? Pero kung tayo ho is nakatuon talaga sa salita ng Diyos, tayo ho ay narito para i-receive yung salita ng Lord. Sabi ho, ang salita ng Diyos ho ay nakakapagpabago ng buhay. Now, kung tinanggap ho natin yun ng buong puso, buong isip, di ba? Sabi ho, manonoot yun eh. Sabi doon sa parable of the sower, di ba? Yung lupang mataba. Na kapag ka doon na laglag yung binhi, sabi, mamumunga talaga, tutubo eh. Uusbong siya, mamumunga. Na ganun din ho sa ating mga puso na kung, di ba, mga kapatid, na kung tatanggapin ho natin ng buong puso yung salita ng Diyos, kung papakinggan ho natin, sabi, pag lumabas ka ng church na ito, sabi, panibagong tao ka na. Kasi ho, ang salita ho ng Diyos is makapangyarihan. Amen? Eh kung titignan ho natin mga kapatid, sabi ho ng Bible, yung mga nangyayari ho, nung unang kapanahunan is nangyayari lang din ho ulit ngayon. Nabanggit ho ni Pastora kanina, di ba, na paulit-ulit lang yung buhay, di ba? Nagtrabaho ka kahapon, ngayon magtatrabaho ka pa rin, di ba? May mga gawain ka kahapon, wala hong nagbago, ngayon may gawain pa rin. Hindi ho nagbabago, sabi ng Bible, paulit-ulit. Sabi, kung ano yung mga nangyari nung unang kapanahunan, nangyayari din ho ngayon. Kaya nga kung mapapansin nyo, mga kapatid, di ba? Yung mundo ho natin ngayon is, di ba, malala na, di ba? Andiyan na yung mga, nagbabadya na yung gera, di ba? Yung mga sakuna, di ba? Bagyo, mga paghihirap. Pero sabi ho ng Bible, sabi ho ng Diyos, nangyari na ho yun eh. Uulitin lang, sabi ng Diyos, inuulit ko lang yung mga nangyari nung unang kapanahunan. Amen? Sabi, bakit inuulit lang ng Panginoon? Diba? Sige po, open po natin yung Bible natin sa Bago po tayo mag-start, dito po muna tayo sa Mga ngaral 3 ho. Sabi ho dito, yung buhay ho natin dito sa mundo is walang kabuluhan ho. Nakilala ho ba natin kung sino yung nagsulat ng mga ngaral? Ang nagsulat ho ng mga ngaral is anak ho ni Haring David, si Haring Solomon ho, na sabi rin ho ng Bible na siya po is binigyan ng kalooban ng Lord na maging isang matalino, di ba? Siya ho ay nagsasaliksik pero nalaman niya ho na yung ginagawa ho natin dito sa mundo is walang kabuluhan ho. Sabi, ayun po, basahin natin sa 14. Sabi, alam kong ang lahat ng ginagawa ng Diyos ay magpapatuloy magpakailanman. So, kung ano ho yung ginagawa ng Diyos nung unang kapanahunan pa is magpapatuloy ho. Sabi, at wala tayong maaring idagdag o ibawas dito. Men, malinaw ho mga kapatid na wala ho tayong pwedeng idagdag o ibawas, diba? Sabi kung ano yung
gawaing iginagawa ng Panginoon noong unang kapanahunan, magpapatuloy ho yun. Sabi ho, ginagawa ito ng Diyos para magkaroon tayo ng paggalang sa Kanya. So bakit ho ginagawa ng Diyos pala yung paulit-ulit na cycle? Sabi ho, para ho magkaroon tayo ng paggalang sa Kanya. Amen? Sabi ho, ang mga nangyayari ngayon at ang mga nangyayari pa lang ay nangyari na noon. Inuulit lang ng Diyos ang mga pangyayari. Amen? So bakit daw ho inuulit ng Diyos yung mga pangyayari ho nung unang kapanahunan? Nandun na ho yung sagot sa may bandang itaas lang, sabi. Ginagawa ito ng Diyos para magkaroon tayo ng paggalang sa Kanya. Amen? Kasi ho, so kung ganun ho pala is, yung mga nangyari ho pala ng unang kapanahunan is mangyayari lang din po pala ngayon. Nonsense ho yung prayer natin, mga kapatid na, di ba? Sabi ho ng mundo, pray for peace, di ba? Manalangin ho tayo para sa kapayapaan. Manalangin ho tayo na hindi matuloy ang mga digmaan. Doon pa lamang ho, mali na ho kagad yun eh. Di ba? Wala na hong sense yun, mga kapatid. Kasi kung sinabi ng Panginoon na mangyayari at mangyayari ho yun. Kahit anong panalangin ho natin, kung yun ho yung nakatakda dito sa ating mundo, sabi yun ho yung mangyayari. Kaya nga sabi sa kanta eh, the word is finished, the end is written. Amen? Basta yun yung sabi sa kanta, sabi. The end is written, di ba? Nakasulat na kung ano yung mangyayari ho sa katapusan. Kaya kung mananalangin ho tayo para sa peace, di ba? Para hindi matuloy yung gera. Kung mananalangin po tayo para hindi magkaroon ng taggutom. Sabi ho, nonsense ho yung panalangin natin. Kasi ho, sabi nakasulat na ho yun, mangyayari ho yun. Now, paano ho tayo dapat mananalangin? Men? Sabi ho, manalangin ho tayo nang naaayon ho sa kalooban ng Diyos. Ano ho ba yung kalooban ng Diyos? Di ba yung tayo, siyempre ho, maging ligtas yung mga kanyang anak. Di ba? Siyempre, kung hindi na ho natin mapipigilan yung mga mangyayari, mas mabuting ipanalangin na lang natin yung ating mga patiran na, Panginoon, ingatan niyo po kami. Di ba? Ingatan niyo po ang iyong mga anak na hindi ho maapektuhan sa darating na kaguluhan. Ba? Sa darating na taggutom. Sa darating na digmaan. Di ba? Yun ho dapat yung panalangin eh. Sabi ho nga doon sa tatalakayin ho natin mamaya is, bakit hindi dinidinig ng Diyos yung panalangin? Kasi minsan ho is, nananalangin ho tayo ng, mali ho yung pananalangin natin eh. Di ba? Pero kung tama ho yung pananalangin natin, sabi, ibibigay ho ng Diyos yun. Amen? Ang init. Wrong decision. Dapat pala hindi ako nag-long sleeve. So, naintindihan ho natin mga kapatid, no? Na nakasulat na ho, paulit-ulit lang ho. Now, ano ho dapat gawin natin mga kapatid? Para ho magkaroon tayo ng buhay, maayos na pamumuhay dito sa mundong ito. Sabi ho ng Bible, lumakad ho tayo sa kalooban ng Diyos. Sabi, magpasakop tayo sa ating Panginoon. Sabi, doon magkakaroon ho tayo ng kapayapaan, ano ho, kasaganahan, ano pa ho. Lahat ho ng pangangailangan natin, lahat ho yun is makukuha natin sa ating Panginoon kapag ho tayo'y. Hello po, welcome po. Pasok po kayo. Kaya kung sasaliksikin pa ho natin yung aklat or yung book of
na ito, yung book ng mga ngaral. Sabi ho dyan is walang katuturan ho eh. Di ba tayo ho is, sa atin ho mga tao, hindi ho mawawala sa atin sa buhay natin yung, di ba, yung maghangad or yung mangarap. Sabi, hindi naman ho masamang mangarap. Kung kalooban talaga ng Diyos para sa iyo yun, ibibigay niya yun. Pero kadalasan ho, sa atin ho, mga tao, sa buhay ho natin, nangangarap ho tayo is para ho lang po sa pangsarili lang ho natin. Ganun ho tayo mga tao. Na lagi ho nating iniisip kung ano lang po yung para sa atin, kung ano lang yung makakabuti para sa atin, kung ano lang yung gusto natin. Hindi natin tinanong yung Panginoon kung ano ba yung gusto niya para sa atin. Amen? Totoo ho yun mga kapatid, hindi ho natin pwedeng ikaila dahil kahit ako ho is ganun din ho ako. May mga pangarap ho ako na hindi ho, ano bang ano doon? Kumbaga, may pangarap ho ako na yung pang sarili ko lang. Kumbaga, yung gusto ko lang. Lahat ho tayo ganun, mga tao. Ano yun? Ay, may tubig. Thank you po. Thank you, kuya. So yun ho, kuya, pwede pong paki-open ng book sa ano po, Santiago 4. Yan. Open ho natin. Santiago 4. Santiago 4:1. Yan. Yan. Now, bago ho natin talakayin to is, dapat ho muna nating malaman kung para kanino ho ba yung sulat na ito ni Apostol Santiago. Now, kung babasahin ho natin yung paunang salita, sa verse 1 sabi ho, sa chapter 1 verse 1 sabi ho dito, mula kay Santiago na lingkod ng Diyos at ng Panginoong Hesukristo, mahal kong mga mananampalataya na nagsipangalat saan man sa mundo. So para kanino daw ho yung sulat? Yung book na ito. Para ho sa mga mananampalataya ho. Tandaan nyo ho yan na para ho ito sa mga mananampalataya. Para ho sa atin, sabi mga mananampalatayang nagsipangalat sa ang mangsulot ng mundo. Sabi ho dito sa verse 1, sa 4, sabi, ano ba ang pinagmumulan ng mga pag-aaway at alitan nyo? Hindi ba't ang masasamang kagustuhan na naglalaban-laban sa puso nyo? Para kanino daw yung sulat, mga kapatid? Para ho sa mga mananampalataya. Pero bakit andun yung word na pag-aaway-away at alitan? Diba? Hindi ho ba dapat, pag mananampalataya ka na, nakakilala ka na sa Diyos, di ba dapat ho wala na yung mga ganun? Diba? Wala na ho yung mga ganung pag-uugali sa atin. Pero that time ho, nung kapanahunan po nila, hindi na ho bago yun. Hindi na ho bago yung nangyayari din dito sa atin. Na kung bakit, di ba? Kahit saan ho kayong pumuntang church eh. Lahat ho ng church is nagkakaroon ng problema. Amen? Lahat ho ng church, sabi, pag tumingin ka sa tao, may makikita ka talaga. May makikita ang kamalian sa tao. Kahit saang church ka pumunta. Pero kung sa Diyos ka nakatingin, di ba? Hindi mo mapapansin kung ano yung pag-uugali ng bawat isang naririto, di ba? Dahil nakatuon ka lang sa ating Panginoon eh. Amen? Kung sa tao ka titingin, matitisod at matitisod ka talaga. Amen? Kaya nga sabi ho eh, huwag niyong tignan yung kapwa niyo, tumingin kayo sa Diyos, tignan niyo ang Diyos kung ano yung kaya niyang gawin sa buhay niyo. Kasi kung lagi ka nakabantay sa mata ng tao, wala, di ba? Hindi ka uunlad, hindi ka aasenso. Hindi ka lalago spiritual. Amen? Sabi ho dito, ano ba ang pinagmulan ng mga pag-aaway at alitan ninyo? Hindi ba't ang masasamang kagustuhan na laban sa puso nyo? So kahit mananampalataya na ho pala, di ba? Kahit nakakilala na ho pala sa Diyos, di ba, may ganun pa rin hong pag-uugali kasi ho, nature na ho natin yun. Sabi ho, simula nung kapanganakan pa lamang natin, andun na ho yung kasalanan. Yun yung sinasabing sinful nature natin, mga kapatid, na nakuha natin nung nagkasala ho yung ating mga ninuno.
Nasa simula pa lamang ho is makasalanan na ho tayo. Kaya ho, sabi dito, pag-aaway at alitan ninyo, hindi, ang ano daw ho yung dahilan, sabi yun ho yung mga masasamang kagustuhan na naglalaban-laban sa puso nyo. Or in English po, evil desire. Diba? Mga maling kagustuhan. Na kaya ho nagkakaroon ng alitan, flesh ho, laman ho, yung kagustuhan ng sarili ng ating sarili na kung ano yung kagustuhan natin, gusto nating makuha, di ba? Yung pang sarili lang. Sabi yun ho yung nagiging sanhi ng pag-aaway-away or alitan, di ba? Nating mga magkakapatid. Sabi ho sa verse 2, may mga ninanais kayo pero hindi nyo makakamtan kaya handa kayong pumatay dahil dito. Amen? So grabe ho. Nang dahil hindi lang ho natin makamtan or makuha kung ano yung ninanais natin, sabi ng Bible, handa ho tayong pumatay dahil dito. Ano ho ba yun? Ano ho ba yung masasamang kagustuhan natin, mga kapatid? Bibigyan po natin ng example yan, mga kapatid. Yung mga nagdudulot or sanhi ng ating mga masasamang kagustuhan. Sabi ho dito, more possession. Ano ho sa Tagalog? More possession. Di ba? More possession o maraming pag-aari. Di ba? Parang ganon. Dahil sa kagustuhan natin na magkaroon, di ba? Ng maraming pag-aari or ari-arihan. For example, mga kapatid. Ito isang pamilya ho na Christian din. Pero pagdating ho sa mana, yung word na mana. Men? Dahil ho sa word na mana, di ba? Kahit magkapatid pa yan, kahit magkamag-anak pa yan, sabi, handa siyang makipagpatayan. Makuha lang kung ano yung sa tingin niyang nararapat para sa kanya. Amen? Ano ho yun? Hindi na ho bago yun. Marami na hong nangyaring ganun. Maraming instances po na nangyari na ho yun. Nababalita pa ho. Na yung kapatid niya, pinatay niya dahil lang sa mana. Diba? Kamag-anak niya, pinatay niya dahil lang sa mana. Bakit ho? Greedy ho kasi. Diba? Gusto niya sa kanya lahat. Diba? Yun yung sinasabi ng Bible na masamang kagustuhan. Na dahil sa gusto mong mapasayo, diba? Dahil greed ka, diba? Handa kang pumatay. Kahit kapatid mo pa. Amen? Yun ho yung isang example, mga kapatid. Sabi, ano pa ho? Sabi, more money. Kagustuhan na magkaroon ng maraming kayamanan. Pera. Kaya nga sabi ng Bible money is the root of evil. Amen? Ano ho yung nadudulot ng kayamanan? Diba? Ang kayamanan ho kayang baguhin ang pag-uugali ng tao. Kung greed ka. Isa rin ho yun sa nagiging sanhi. Diba? Dahil gusto natin na magkaroon ng maraming pera, di ba? Kasi may mga pangarap ho tayo sa buhay, di ba? Gusto natin maging maayos yung buhay natin. Diba? Lahat naman ho tayo is gusto natin maging maayos ang ating pamumuhay, di ba? Pero nga, dahil nga dun sa kagustuhan natin na, alam mo yun, more. Tayo ho kasi mga tao, hindi ho tayo kontento. Yun po yun. Sabi ho ng Bible, sapat ang biyayang ibinibigay ng Panginoon. Now, kung anong meron ka sa araw na to, sapat yun, ipagpasalamat mo. Pero hindi po. Ang tao ho kasi is, yun nga ho, masyadong mataas yung pangarap. Gusto niya yung, di ba? Kung ano yung gusto niya, nakala niya is nakakabuti para sa kanya, yun yung ginagawa niya. Sabi nga, more money. Which is, nagdadala din ho sa isang tao para ho pumatay siya. Diba? Para ho magkasala siya. For example, yung mga sa ano ho, ano nga tawag doon? Sa politika. Diba?
Bakit ho yung iba is handang pumatay, di ba? Para siya yung maupo or siya yung mahalal, di ba? Kasi ho, pag sa politika ho pag sa government ho, marami hong pera. Alam niyo yung andun ho yung maling desire ng ating puso, mga kapatid. Di ba? Totoo po yun. Maraming beses na rin pong nangyari yun. Na sa tuwing may eleksyon, hindi po pwedeng walang mamamatay. Ba? Magkakalaban. Dapat ako yung maupo dyan. Ba? Dapat ako yung manalo. Eh, dahil kagustuhan niya, di ba? Dahil ano na siya, magbabayad ho siya ngayon sa tao, di ba? Now, anong nangyari ho? Nahulog din ho sa kasalanan. Di ba? Isa rin ho yun sa sinasabi ng Bible or ng binabasa natin na masamang kagustuhan. Ano pa ho? Sabi ho dito, higher status. Same lang ho sa politika. Dahil nga sa nagnanais ka na malulok ka sa pinakamataas na posisyon, di ba? Nagnanais ka ng kapangyarihan. Di ba? Siyempre, hindi ka magpapatalo, handa kang pumatay. Diba? Ganun ho yung nangyayari, mga kapatid. Na kung tayo ho ay nagdi-decide, kung tayo ho ay nangangarap na walang basbas ng Panginoon or hindi natin inilalapit sa Panginoon, sabi, magdudulot ho yun ng kapahamakan sa atin. Yun po yung maghahatid sa atin para makagawa ho tayo ng kasalanan. Amen? Balik ho tayo doon sa word. Sabi verse 2, may mga ninanais kayo pero hindi nyo makamtan, kaya handa kayong pumatay dahil dito. Amen? Sabi may mga gusto kayong makuha at kapag hindi ito nangyari, nag-aaway-away kayo. Ganun ho yung tao. Na kapag hindi ho na pangyayari yung ating kagustuhan, masama ho yung loob natin. Amen? Sabi ho ng Bible mga kapatid, kapag ho tayo ay may masamang ano ba to? Kapag ho tayo ay, wait lang. Sabi ho dito sa, ano ba yan? Wala. Yan, sabi ho dito. Na hindi lang ho yung pagpatay. Sabi ho sa unang 1:3, sabi, ang sino mang napupuot sa kanyang kapatid ay isang mamamatay tao. Wow. Hindi lang ho pala porket hindi ka pumatay is okay na, hindi ka makasalanan. Sabi ho kahit napupuot ka lang sa iyong kapatid. Di ba sabi, kapag hindi nyo nakukuha yung kagustuhan nyo, di ba? Ang sabi doon? Kapag hindi ito nangyayari, sabi nag-aaway-aaway kayo. Sumasama yung loob nyo. Sabi, the same lang din ho pala tayo doon sa mga taong pumapatay. Kung sasabihin natin hindi naman tayo pumapatay Pero sabi ng Bible, the same lang tayo doon sa mga taong pumapatay. Di ba? Na kung tayo ho ay magkakaroon ng puot, galit sa ating mga puso. Kaya nga ho, isinama ho ng Panginoon sa 10 Commandments, di ba? Sino ho nakakaalam ng 10 mahalagang utos? Ano hong sabi ng Diyos? Ang sabi ho ng Diyos, huwag ninyong pagnanasahan ang bahay ng inyong kapwa o ang kanyang asawa, mga alipin, mga hayop o alinmang pag-aari niya. Bakit ho? Kasi yun yung magdudulot nung masamang pagnanasa ho natin. Yun yung magdudulot na para ho tayo magkasala. Amen? Kaya sinama ng Diyos yun, ba? Sa 10 Commandments. Kasi nga yun magdudulot talaga Na ang lahat ng bagay kasi dito sa mundo, sabi walang maidudulot na mabuti para sa atin. Balik ho tayo sa word. Sa Tiago 4, sabi ho. Saan na ba ako? Kahit nag-aaway-away kayo,
Hindi nyo makamtan ang mga ninanais nyo dahil, ayun, sabi, hindi nyo makamtan ang ninanais nyo dahil hindi kayo humihingi sa Diyos. Yun ho pala yun, mga kapatid. Na kung bakit ho, di ba ho, may mga pangarap ho tayo, may mga plano ho tayo sa buhay. Bakit ho hindi nangyayari ho? Kasi ho hindi tayo humihingi sa Diyos. Isa ho yun sa dahilan na, mga kapatid, na kung bakit hindi ho nangyayari o hindi binibigay. Kasi ho, hindi ho tayo humihingi sa Diyos. Dahil kung minsan ho, mas nananaig ho sa atin yung sarili nating kakayahan. Hindi natin isinasangguni muna sa Panginoon. Dahil gusto natin makuha yon, sabi, dahil gusto ko magkasasakyan, magtatrabaho ako, kaya ko naman. Hindi mo muna hiningi sa Panginoon, Lord, para ho ba sa akin to na magkaroon ako ng sasakyan? Di ba? Sabi ho hindi kayo humihingi. Sabi, hindi nyo makakamtan ang ninanais nyo dahil hindi kayo humihingi sa Diyos. Pero kung hihingi po ho pala tayo, sabi, bibigyan ho tayo ng Panginoon. Sabi nga ho, ang Panginoon ho is ang provider ho natin . Sa Kanya ho nang gagaling ang lahat. Kaya wala hong imposible na kung ano yung hiningi natin sa Kanya is maibigay niya ho sa atin. Kasi ho, Diyos siya. Kayang-kaya ho ng Panginoon yun. Pero, andun ho yung word na pero. Pero kung yung hihingiin po natin is nararapat po ba? Or kailangan po ba? Hindi ho, humingi tayo dahil gusto lang natin. Amen? Dahil sabi nga ho ng Bible, hindi nyo malilinlang ang Diyos. Di ba? Sa liksik niya ang iyong puso't isipan na kapag nakita ng Diyos na marumi ang iyong puso, na kung bakit mo hinihiling yun kasi kagustuhan mo lang, sabi alam ho ng Diyos yun, hindi ka makakatakas. Yun din ho yung isa. Sa dahilan kung bakit, sabi, Lord, 10 years na akong pinagpipray, Lord, na magkaroon ako ng sariling sasakyan, Panginoon, bakit hanggang ngayon wala pa rin? Di ba? Alam ho ng Panginoon yun na kung bakit mo hinihiling yun. Kung kagustuhan mo lamang ba o kung kailangan mo lang talaga, o kung kailangan mo talaga. Kasi ho, sabi, alam ng Diyos kung ano yung pangangailangan natin. Sabi, hindi ka pa humihingi, alam na ng Diyos kung ano yung pangangailangan natin. Amen? Ibibigay ng Diyos kung ano yung pangangailangan ng kanyang mga anak. Kagaya ho sa atin, mga magulang. Mga magulang ho, ba? Sa atin hong mga anak or kahit sa mga kamag-anak natin. Alam ho natin kung ano yung pangangailangan nila, di ba? Hindi na ho nila kailangan manghingi. Kusa ho nating ibibigay yon kasi alam natin na pangangailangan nila yon. Ganon din ho sa ating Panginoon. Alam ng Panginoon kung ano yung pangangailangan natin at ibibigay niya ho yun. Ulitin ko ho, sabi ho kanina sa Bible, di ba? Sabi ho ng Bible, sapat ang biyayang ibinibigay ng Diyos. Kaya kung makakain ka ng 3 beses sa isang araw ngayon, sabi, pagpasalamat mo sa Diyos. Kung may trabaho ka ngayon, although maliit yung sahod, pero ipagpasalamat mo sa Diyos. Amen? Kasi ho, biyaya pa rin ho ng Diyos yun. Di ba? Biyaya pa rin ng Diyos, dapat mong ipagpasalamat yun. Amen? Ganon ho yung Panginoon sa ating mga buhay. Sabi niya, alam ng Diyos kung ano yung pangangailangan natin. Hindi na natin kailangan hingiin. Pero sabi nga ho dito, hindi nyo makakamtan ang mga hininanais nyo dahil hindi kayo humihingi. Yun ho yung unang dahilan, mga kapatid, kung bakit hindi ho natin nakakamtan kung ano yung mga hinihingi natin. Sabi, sa verse 3 ho, sabi, kung humihingi man kayo, wala kayong natatanggap dahil humihingi kayo ng may masamang motibo para mapagbigyan ang sarili nyong kasiyahan. So yun ho yung sinasabi natin ho kanina, mga kapatid, na kung bakit ayaw ibigay ng Panginoon sa atin at matagal na nating panalangin. Di ba, daing na tayo ng daing, Lord, ang tagal ko nang ipinapanalangin sa iyo, Lord. Now, bakit ayaw ibigay ho? Sabi ho,
At kung humihingi man kayo, wala kayong natatanggap dahil humihingi kayo ng may masamang motibo para mapagbigyan ng sarili nyong kasiyahan. Motives. Diba? Motives of the heart. Yun ho yung isang dahilan din, mga kapatid, kung bakit hindi ho dinidinig ng Panginoon ang ating mga panalangin. Or hindi niya binibigay ang ating mga kagustuhan. Kasi, sabi ko nga sa inyo alam ng Lord kung ano yung nilalaman ng ating puso. Hindi ho tayo makakapagtago sa ating Panginoon. Alam ng Lord kung hiningi natin yun, kung bakit natin hiningi yun, kung dahil ba gusto lang natin or kailangan talaga natin. Amen? Yun ho yung pangalawa. Meron din sinasabi ang Bible po, mga kapatid, na kung bakit minsan yung mga panalangin ho natin, yung mga prayer natin ay hindi tinutungo ng Diyos. O yung mga hinihingi natin sa Panginoon is hindi niya binibigay. Ano hong sabi ng Bible? Sabi, dahil makasalanan kayo. Amen? Isa rin ho yun, mga kapatid. Ano sabi ng Bible? Ang kasalanan ang humaharang. Ba? O yun. Diba? Dahil meron pang nakikita ang Panginoon sa iyong buhay na hindi mo pa isinusuko. Kaya sinasabi mo na, Lord, ilang taong ko nang ipinapanalangin. Araw-araw naman ako nagsisimba. Pero bakit hindi mo ibinibigay? Ba? Saliksikin ho natin yung sarili natin, mga kapatid. Sige ho, tignan ho natin yung ating sarili. Kayo lamang ho makakapagsabi kung tama na ho ang buhay nyo sa harapan ng Diyos. Diba? Sabi, ang panalangin ng matuwid ay tinutugon ng Diyos. Amen? Kung tayo ho ay matuwid, sabi kahit anong hilingin natin, kahit anong ipanalangin natin sa Diyos, ibibigay ho yun ng Diyos. Kung tayo ho ay matuwid. Sabi ho sa James 5, ito ho, natalakay ho namin ito nung nakaraan. Santiago 5, punta ho tayo doon. Santiago 5 verse 16. O sige, umpisa natin sa 16. Yan. Sabi dito, kaya nga, ipagtapat ninyo sa isa't isa ang mga kasalanan nyo at ipanalangin ang isa't isa para gumaling kayo. Sabi dito, malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Ano sabi? Malaki ho ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Sabi ho dito, katulad ni Propeta Elias. Sabi ho, tao rin siyang tulad natin. Si Propeta Elias ho, ano sabi? Tao rin ho. The same lang ho sa atin, tao. Diba? Pero tingnan niyo ho, sabi, tao rin siyang katulad natin. Mataimtim siyang nanalangin na huwag umulan at hindi nga umulan sa 3 kalahating taon. Kita niyo ho, mga kapatid, tinugon ho ng Panginoon yung kanyang panalangin. Bakit ho tinugon ng Panginoon yung kanyang panalangin? Kasi ho, sabi, siya ho ay matuwid. Ang panalangin ng taong matuwid ay tinutugon ho ng Diyos. Yun ho yun, mga kapatid. Now, kaya, pag-isipan natin, mga kapatid, na mabuti. Kung bakit yung mga hinihiling natin or yung mga prayer natin sa Panginoon is hanggang ngayon hindi pa binibigay ng Panginoon. Kasi baka ho, meron pa tayong dapat isuko sa Panginoon. Amen? Kasi ho, nakikita ho yun ng Panginoon. Hindi ho tayo makakapagtago or hindi tayo makakatakas sa Panginoon, sa mata ng Panginoon. Kitang-kita niya ho lahat ng ginagawa ho natin dito sa mundong ibabaw. Andun ho yung word na pero eh. Diba? Sabi, ibibigay ng Panginoon sa'yo, pero, diba? Kung matuwid ka, sabi ng Bible, diba? Wala na ho tayong pwedeng masabi pa ho dyan. No doubts na. Diba? Sabi, paniwalaan nyo ang salita ng Diyos dahil ang salita ng Diyos ay totoo. Kung sinabi ng Diyos ho yan, di ba? Paniwalaan ho natin.
Balik po tayo doon sa James 4. Diba? Sabi, at kung humihingi man kayo, wala kayong natatanggap dahil humihingi kayo ng may masamang motibo para pagbigyan ng sarili nyong kasiyahan. Sa verse 4 po, sabi po, kayong mga hindi tapat sa Diyos. Ulitin ko po, para kanino ho yung sulat? Para ho sa mga mananampalataya. Pero sabi ni Apostol Santiago, kayong mga hindi tapat sa Diyos. Bakit niya ho sinabi yun, mga kapatid? Kasi ho, bilang mananampalataya po, mga kapatid, bilang nakarinig na ho ng salita ng Diyos, diba? Sabi ng Diyos, magtiwala ka sa akin. Pero ano hong ginagawa natin? Hindi ho tayo nagtitiwala sa Diyos. Diba? Mas nangingibabaw pa rin ho yung sarili nating kagustuhan. Sabi ng Diyos, hindi ko kayo pababayaan. Basta magpasakop kayo sa akin. Sabi, ibibigay ko ang iyong mga pangangailangan. Basta lumakad kayo sa katuwiran. Pero hindi minsan ho. Mas nananaig nga ho yung sarili nating karunungan eh. Yung sarili nating kagustuhan. Na dahil gusto natin yung isang bagay na yon, gagawin natin, pagpapaguran ho natin. Kaya nga yung mga yung nakikita ho natin sa Facebook. Diba? Yung mga nagpo-post ng mga gamit nila na nakukuha nila. Bagong cellphone, bagong sasakyan, bagong bahay. Diba? Lord, thank you Lord sa blessings. Ang tanong, si Lord ho ba talaga yung nagbigay nun sa'yo? Amen? Or pinaghirapan mo lang? Or ginusto mo lang talaga para makuha mo? Kasi ganun ho yun. Na meron kang isang bagay na hindi mo naman talaga kailangan, pero dahil gusto mo, di ba, pagsusumikapan mo, pagtatrabahuhan mo. Tapos, di ba, yun yung makikita natin sa Facebook na, thank you Lord sa blessings, diba? Bagong cellphone, diba? Akala natin yung Diyos yung nagbigay nun, pero hindi ho. Tayo lang ho yun, sarili lang ho natin. Kasi nga ho, gusto ho natin eh. Amen? Naintindihan po? Naintindihan po ba? Nakukuha po ba, nakakasunod po? Yun ho yung mga kapatid, sabi. Kaya nga ho, sinabi dito ni Apostol Santiago, kayong mga hindi tapat sa Diyos. Hindi kayo tapat. Kasi sinabi nga ng Diyos eh, siya ang bahala sa inyo, pero lumakad ka pa rin mag-isa. Gumalaw ka pa rin mag-isa, hindi ka nagtiwala. Kaya sabi ni Apostol Santiago, kayong mga hindi tapat sa Diyos. Sabi, hindi nyo ba alam na kaaway ng Diyos ang umiibig sa mundo? Now, yung mga pagnanasa ho pala natin, dito ho sa mga makamundong bagay, sabi ho, ng Bible, kaaway ho ng Diyos ang umiibig sa mundo. Na kung ang puso't isipan natin is nakatuon sa mga bagay temporal, bagay na makamundo, sabi ho, kaaway ho tayo ng Diyos. Pero hindi naman ho masama, mga kapatid. Hindi ho masama yung mga bagay dito sa mundo. Amen? Hindi ho masama na magkaroon tayo ng sasakyan, hindi ho masama na magkaroon ng mga bagong gamit, di ba? Hindi ho masama yun. Ang masama ho is, yung puso't isipan ho natin is matuon na ho dun sa mga bagay na yun. Na nang dahil lang sa mga bagay na yun is, nawala na ho tayo ng oras, panahon, para sa ating Diyos na buhay. Diba? Nang dahil sa gusto nating makabili ng sasakyan, magtatrabaho ako, doble kayod, mag-OT ako na mag-OT. Ayun, wala nang time sa Panginoon. Diba? Totoo po. Doble kayod ka eh. Gusto mo kasing makuha yun eh. Kung ano yung gusto mo. Pero nawalan ka naman ng oras, panahon sa Panginoon. Ba? Kaya nga ho yung nananalangin eh na, Lord, bigyan niyo ako ng magandang trabaho. Yung malaki yung kitaan. Hindi ho masama yun.
Pero kung yun po yung magiging dahilan para mapalayo ka sa Panginoon, sabi ho, wag na lang. Men? Sabi ho, mawala na ang lahat sa inyo, wag lang ho yung Diyos. Kasi ho, ang lahat ho ng bagay dito sa mundo, temporal lang ho. Pero kapag ang Diyos ho nawala sa atin, sabi ho, may impyerno hong naghihintay para sa atin. Mawawala ho yung kaligtasan. Ano ho ba yung mas mahalaga, mga kapatid? Bagay makamundo o yung buhay na walang hanggan sa langit? Di ba ho yung buhay ho na walang hanggan sa langit? Kaya nga sabi ho, kayong mga hindi tapat, hindi nyo ba alam na kaaway ng Diyos ang umiibig sa mundo? Sabi, kaya ang sino mang nagnanais makipagkaibigan sa mundo ay ginagawa niyang kaaway ng Diyos ang sarili niya. Sino man ho yung mga nagnanais na maging kaibigan yung mundo, sabi, ginagawa mo lang kaaway ang sarili mo ng Diyos. Diba? And ayaw ho natin yung mga kapatid. Ayaw po natin na masayang yung oras, panahon natin na iginugugol ho natin. Diba? Tayo ho, uma-attend tuwing linggo, uma-attend sa mga Bible study, mga gawain. Pero dahil lang doon sa masamang kagustuhan natin is, sa bandang huli, hindi pa po pala tayo makakapasok sa karya ng Diyos. Di ba? Sayang ho yun, mga kapatid. Ayaw ho natin nun. Ang gusto ho natin is lahat ho tayo makapasok sa karya ng Diyos. Amen? Lahat ho tayo, bawat isa ho dito, lahat ho tayo. Walang may iwan. Yun ho yung gusto natin. At yun din ho yung gusto ng ating Panginoon. Kaya nga hanggang ngayon, pinapahintulutan ng Diyos na mabuhay ka pa. Kaya nga hanggang ngayon, buhay ka pa. Kaya nga bakit nandito ka? Kasi para makarinig ka ng salita ng Diyos. Kasi iniisip ng Diyos na baka magbago ka pa. Di ba? Baka talikuran niya pa yung mga gawa niyang masama. Magbalik loob siya sa akin. Yung Diyos ho, palagi lang naghihintay. Lagi lang hong naka-open ang kanyang mga kamay para sa kanyang mga anak na nagnanais makalapit at makabalik sa kanya. Ulitin ko ho, sabi ho ng Bible, we are all for short for the glory of God. Lahat ho tayo is makasalanan. Amen? Pero ano ho yung dapat nating gawin? Sabi ho ng Bible, magpakumbaba ho tayo sa Diyos. Ako ho, hindi ko ho pwedeng ipagmalaki yung sarili ko na kung bakit nakakatayo ho ako dito. Ngayon, nangangaral ng salita ng Diyos. The same lang din ho sa iba. Makasalanan lang din ho akong tao. Pero dahil ho sa awat habag ng Diyos, sabi ho, susumikapan ko ho. Sabi nga ho ng Bible, walang magiging perpekto dito sa mundo habang tayo ho'y nabubuhay. Walang taong magiging perpekto. Tandaan niyo po yan, mga kapatid. Kahit pasimba ka ng simba, kahit paggrabe ka manalangin, kahit attend ka pa ng attend, kahit marami kang relihiyon, sabi ho, hindi ka magiging ganap, sakdal, banal sa harapan ng Diyos. Paano po yan? Paano po yung kuya? Kung hindi po pala tayo magiging ganap, banal, sakdal sa harapan ng Diyos, paano na po tayo maliligtas niyan? Paano ho ba, mga kapatid? Ang sabi ho ng Bible, magpakumbaba ho kayo sa Diyos. Sabi ho ng Bible, magiging ganap lang ho tayo sa pagbabalik ho ng ating Panginoong Hesukristo. Amen? Doon lamang ho tayo magiging ganap, mga kapatid, kapag bumalik na yung ating Panginoon. Pero hanggat nandito pa tayo, buhay pa tayo, sa ating katawan, sabi, makakaranas at makakaranas pa ho tayo. Magkakamali at magkakamali ho tayo.
Kaya nga sinasabi ng ating Panginoong Hesus na mismo ang nagsasabi na magpakumbaba kayo. Kasi yun lang ho yung magagawa natin eh. Yung tangi nating magagawa, magpakumbaba sa Panginoon. Kasi nga ho, wala ho tayong pwedeng ipagmalaki o iharap sa Panginoon. Kasi ho, we are all for short for the glory of God. Araw-araw ho tayo nagkakasala, araw-araw ho tayo nagkukulang. Amen? Kaya sabi, napakahalaga ho ng pagpapakumbaba. Balik ho tayo sa word. Nasaan na ba ako, Luis? Sa verse 5. Sabi, huwag ninyong isipin na walang kabuluhan ang sinasabi ng kasulatan. Sabi ho, huwag niyong isipin na walang kabuluhan ang sinasabi ng kasulatan. Kumbaga narinig nyo na ho, bilang mga mananampalataya, nakarinig na ho tayo ng word. Ang salita ng Diyos. Amen? Matagal na ho. Yung iba ho sa atin, dekada na ho, na nakakarinig ng salita ng Diyos. Pero mas nananaig pa rin yung makamundong kagustuhan. Fleshly desire. Di ba? Yun yung nananaig. Sabi ni Apostol Santiago, huwag niyong isipin na walang kabuluhan ang sinasabi ng kasulatan. Sabi ho, ayaw ng Espiritong pinatira sa atin na may kaagaw sa pag-ibig niya. Amen? Sabi ho, ang Spirit po ng Panginoon is hindi tumitira sa taong marami or sa pusong madumi. Now, kung tayo ho, ay may ganito pa rin pag-uugali, ba? May ganito pa rin desire. Yung gusto lang natin, di ba? Yung want lang natin palagi. Yung puso't isipan natin yung nilalaman is mga mundong bagay. Sabi ho, hindi ho tayo pwedeng samahan ng Diyos. Hindi ho tayo pwedeng samahan ng banal na Espiritu. Kasi ho, sabi ho, ayaw ng Espiritong pinatira sa atin na may kaagaw siya. Ang sabi ng Bible, ang Diyos ay mapanibughuin or ang Diyos ay siloso. Ayaw ng Diyos na may kaagaw siya sa'yo. Kaya kung ikaw ay namumuhay pa sa makamundong bagay, pag nanasa, sabi itakwil mo na yun. Iwan mo na yun. Kasi hindi ka sasamahan ng banal na Espiritu hanggat meron kang ganun sa iyong buhay. Hanggat may dumi na nakikita sa'yo. Amen? Sabi ho, ngunit sapat ang biyayang ibinigay ng Diyos. Amen? Gaya nung sinabi ho natin kanina, sapat ho ang biyayang ibinigay ng Diyos. Kaya nga sabi ho, ayaw ng Holy Spirit na may kaagaw siya. Bakit? Kasi ho, sapat na ho yung biyayang ibinigay ng Diyos. Hindi na para maghangad ka pa ng mga bagay sa mundo na wala sa'yo. Amen? Hindi na para maghangad ka pa nung kung ano man yung kagustuhan mo. Sabi, sapat na. Sapat yung biyayang ibinigay sa iyo ng Diyos. Kung buhay yung pamilya mo, malusog, malakas. Di ba? Praise the Lord. Salamat po, Panginoon. Kasi kahit mahirap kami, malakas, wala kaming sakit. Di ba? Kung nangungupahan ka man, praise the Lord. Di ba? At least may natutulugan. Yun yung sinasabi ng Diyos na sapat yung biyayang ibinibigay niya sa bawat isa sa atin. Na hindi niya ho tayo pababayaan kasi yun ho yung pangako niya, mga kapatid. At ang pangako ho ng Diyos, ang Diyos ho ay hindi marunong sumira sa kanyang pangako. Na kung ipinangako ng Diyos sa atin na hindi niya tayo pababayaan, sabi, panghawakan niyo ho yun. Kasi ho, totoo yun. Totoo ho ang salita ng Diyos. Diba? Hindi kayo masyadong mayaman, wala gaanong pera. Praise the Lord, at least nakakakain kayo 3 beses sa isang araw. Hindi ho lahat nakakain ng 3 beses sa isang araw. Diba? Marami ho, mga tao ngayon ang naghihirap. Mga street people. Diba? Sila ho walang tahanan.
Pero kayo hong may tahanan, nagrereklamo pa. Sila ho walang pera. Pero kayo hong may hawak na pera, may panggastos, nagrereklamo pa. Kulang pa. Pero sila ho, tignan nyo ho, di ba? Sila ho walang makain. Di ba? Bless pa rin ho kayo mga kapatid. O tignan nyo ho, yung mga street people na yon. Ano sabi ng Bible? Sapat ang biyayang ibinibigay ng Diyos. Namatay ho ba sila? Hindi ho ba sila nakakain? Di ba? May nagpo-provide pa rin ho kahit wala silang trabaho. Kasi ho, alam ng Diyos yung pangangailangan nila. Kahit pasabihin natin na naging street people siya or napariwara siya ng dahil sa mga ginawa niyang kasalanan, pero andun pa rin ho yung awat habag ng Diyos, mga kapatid, sa buhay nila. Hindi pa rin ho sila pinabayaan ng Diyos kahit na ganun yung kalagayan nila. Di ba? May nagpapakain pa rin. May nagbibigay pa rin. Ganun ho kabuti yung Diyos sa ating mga buhay. Minsan ho yung problema nasa atin lang ho eh. Kasi ho, tayo ho mga tao is hindi ho tayo kontento. Yun lang ho yun, mga kapatid. Hindi ho tayo kontento kung anong meron tayo. Kaya ho, nagkakaroon ho ng mga maling desire. Kasi nga ho, hindi tayo kontento. Gusto natin, want more. Gusto maraming pera. Gusto magandang sasakyan, gusto magandang bahay. Pero nawalan naman ng oras sa panahon sa Diyos. Di ba? Anong gusto nyo, mga kapatid? Sagana kayo pero wala kayong oras sa Diyos? Or kulang kayo pero sagana kayo sa presensya ng Diyos? Amen? Mas maayos po yun, mga kapatid. Nasagana ho tayo sa presensya ng Diyos. Kasi sabi niya ho, ngunit sapat ang biyayang ibinibigay ng Diyos. Now, kung anong meron ho tayo ngayon, kung anong meron ho tayo sa ating mga buhay, mga kapatid, ipagpasalamat ho natin sa Diyos. Sapat ho yun, mga kapatid. Sabi ho, kaya nga, sinabi sa kasulatan, kinakalaban ng Diyos ang mga mapagmataas. Yun. Sino ho yung mga mapagmataas? Sila ho yung mga tao na may masasamang desire. Di ba? Binigyan ka ng Diyos ng trabaho, although may kakuntian yung sahod, pero reklamo ko pa ng reklamo. Imbis na magpasalamat ka kasi binigyan ka ng trabaho ng Panginoon, nagreklamo ka pa. Di ba? Ang sabi ng Bible, pagmamataas ho yun. Sabi may tahanan ka ngayon. Pero reklamo ka pa rin ng reklamo. Gusto mo malaking bahay. Gusto mo maayos na bahay. Pasalamat ka pa nga eh, nagkaroon ka ng tahanan eh. Yung iba, hirap. Halos tagpi-tagpi yung bahay. Diba? Imbis na magpasalamat tayo, sabi nagmamataas pa ho tayo. Imbis na magpasalamat ho tayo sa biyayang ibinigay ng Diyos, sabi nagmamataas pa ho tayo. Yun ho ang sabi ng Bible, sabi ng Diyos. Mga mapagmataas kayo. Sabi ho dito, pero, andun ho na naman yung word na pero, yung dugtungan ho. Sabi, pero, kinakaawaan niya ang mga mapagpakumbaba. Amen? Ano daw ho? Kinakaawaan niya ho yung mga taong mapagpakumbaba. Paanong mapagpakumbaba? Na kung anong binigay lang ho sa kanila ng Panginoon, ipinagpapasalamat na ho nila. Yun ho yung mga taong mapagpakumbaba, mga kapatid. Lord, maraming salamat po, Lord, sa biyayang natanggap namin ngayong araw na ito, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, dahil may kinakain kami, Panginoon, sa oras na ito, Lord. Bagamat hindi masarap, hindi katulad ng sa iba, mga garbong pagkain, pero ipinagpapasalamat mo sa Diyos, sabi, mapagpakumbaba. Sabi, kinakaawaan ng Diyos ang mga taong mapagpakumbaba. Amen?
Kaya ho sabi ng Panginoon Panginoong Hesus na mismo yung nagsabi. Magpakumbaba kayo, sabi niya, di ba? Learn from me, for I am gentle and humble. Matuto kayo sa pamamagitan ko, sabi ng ating Panginoong Hesus. Para ho itaas tayo ng Diyos, sabi magpakumbaba ho tayo. Paano ho tayo itataas ng Diyos kung mapagmataas tayo, kung nasa taas na tayo? Sige nga po, di ba? Hindi ho tayo pwedeng itaas ng Diyos kung tayo ho'y nasa taas na. Pero kung tayo ho'y nagpapakumbaba, sabi itataas ho tayo ng Diyos. Yun ho yung sabi ng Diyos, mga kapatid. Sabi ho ng Bible. Amen? Sabi ho dito, verse 7, kaya magpasakop kayo sa Diyos, labanan nyo ang diablo at lalayo ito sa inyo. Bakit ho napunta doon? Sa labanan nyo ang diablo. Bakit ho? Kasi kung babalikan ho natin yung umpisa sa itaas, sabi po, ano yung nagiging sanhi ng mga pag-aaway-away at alitan ninyo? Sabi, di ba, ang masasamang pagnanasa or evil desire. So, lahat po ng mga yon is galing ho sa demonyo. Galing ho sa kasamaan. Diba? Now, ano sabi ho ng Panginoon para malabanan ho natin yon? Sabi ho, magpasakop kayo sa Diyos, labanan nyo ang diablo at lalayo ito sa inyo. Paano ho lalayo ang diablo? Paano ho mawawala sa ating pong buhay yung mga maling pagnanasa ng ating laman? Sabi ho, magpasakop tayo sa Diyos. Sabi ho, lumakad ho tayo nang naayon sa kalooban ng banal na Espiritu. Yun ho yung mga kapatid. Sige ho, Luis, pwede hong pumunta tayo sa Galatians 5. Hindi rin ho nalalayo dun sa inexhort ho ng ating kapatid. Galatians 5. Galatians 5, verse 16. Kaya nga sinasabi kanina, di ba? Ayaw ng Espiritu na may kahati siya. Di ba? Ito ho yun, Sabi ho, kaya mamuhay kayo ng ayon sa nais ng banal na Espiritu para hindi nyo mapagbigyan ng pagnanasa ng inyong laman. Amen? Paano daw ho natin may iwasan, mga kapatid? Sabi ho, mamuhay tayo ng nanaayon sa nais ng banal na Espiritu. Sabi sa verse 7, magpasakop kayo sa Diyos. Lumakad kayo sa kalooban ng Diyos at hindi nyo mapagbibigyan ng pagnanasa ng laman. Tuloy ho. Sabi sa verse 17, sapagkat ang ninanasa ng laman ay laban sa nais ng Espiritu, at ang nais ng Espiritu ay laban sa ninanasa ng laman. Amen? So magkalaban daw ho yun. Yung pagnanasa ng laman at pagnanasa ng banal na Espiritu, magkalaban ho yun. Sabi ho dito, magkalaban ang dalawang ito, kaya hindi ninyo magagawa ang gusto ninyong gawin. Now, mamimili ho tayo kung alin dun sa dalawa. Now, kung pipiliin ho natin ang pagnanasa ng laman, sabi hindi ho natin magagawa kung ano yung kalooban ng banal na Espiritu. Pero kung pipiliin natin ang pagnanasa kung pipiliin ho natin ang pamumuhay ng naayon sa banal na Espiritu, sabi, hindi ho natin magagawa ang ninanasa ng ating mga laman. Amen? Malinaw ho ba, mga kapatid? Amen po. Balik ho tayo doon kaya sa Santiago. Sabi po sa verse 8, lumapit kayo sa Diyos at lalapit din siya sa inyo. Amen? Ano daw ho sabi? Lumapit kayo sa Diyos at lalapit din siya sa inyo. Paano ho tayo lalapit sa Diyos? Diba? Tayo, ulitin natin, tayo ho ay makasalanan. Araw-araw nagkukulang, nagkakasala. Paano ho tayo lalapit sa Diyos? Sa papanong parahan ho? Kanina pa ho binabanggit, mga kapatid, sa exhortation pa lamang ho. Sabi niyo, humbleness. Humbleness is the key. Amen?
Na kung may pagpapakumbaba ka, sabi, pag lumapit ka sa Diyos, lalapit din siya sa inyo. Amen? Sabi ho, kayong mga makasalanan, mamuhay kayo ng malinis, at kayong mga nagdadalawang isip, linisin nyo ang inyong mga puso. Paano ho tayo makakapamuhay ng malinis, mga kapatid? Binasa na ho natin. Sabi ho, sumunod ho tayo sa kalooban ng banal na Espiritu. At dun ho hindi natin mapagbibigyan ang kagustuhan ng ating mga laman. Sa ganong sitwasyon ho, nakakapamuhay ba tayo ng malinis? Amen. Kapag hindi na ho natin napagbibigyan ng kagustuhan ng ating mga laman, tayo po'y nakakapamuhay na ng malinis. Sabi ho, kayong mga nagdadalawang isip, linisin ninyo ang inyong mga puso. Paano ho natin malilinis ang ating mga puso? Sabi ho, magpakumbaba ho tayo sa Diyos. Magpasakop ho tayo sa Diyos. Sabi ho sa verse 7, magpasakop kayo sa Diyos. Dahil ang Diyos lamang ho ang nakakapaglinis ng ating mga puso. Diyos lamang ang nakakapagpalinis sa ating mga tao, sa ating mga kasalanan. Amen? Kasi ho, kung sasabihin ho natin na kaya natin maging malinis sa ating sarili, nagkakamali ho tayo. Sabi nga ho, hindi ho natin kayang mabuhay ng maayos, banal, sakdal sa harapan ng Diyos kung wala po ang gabay ng banal na Espiritu. Kung wala po ang gabay ng ating Panginoong Hesus. Hindi ho natin kaya yun, mga kapatid. Kaya kanino ho tayo lalapit, mga kapatid, para ho malinis ang ating mga puso? Sabi ho, lumapit ho tayo sa Diyos. Amen? Kasi ho, siya lang ho makakapagpalinis, makakapagpadalisay ng ating mga puso. Ang sabi ng kasulatan ho, sabi ng Bible, walang imposible sa Diyos. Lahat kaya niyang gawin. Now, kung gaano mang karumi yung puso mo, sabi, magpakumbaba ka lang. Lumapit ka sa Diyos. Sabi, hindi imposible sa Kanya yun. Kayang-kaya ho ng Diyos yun, mga kapatid. Sabi ho sa verse 9, toho, sabi, maging malungkot kayo at maghinagpis dahil sa mga kasalanan nyo. Palitan ninyo ng pagdadalamhati ang pagsasaya ninyo. Ano ho sabi? Maging malungkot ho kayo, magdalamhati ho kayo. Bakit ho? Kasi ho, wala pa ho tayo sa tamang pamumuhay. Tayo ho'y namumuhay pa sa kasalanan. Kaya nga sabi ko, yung mga nagsasaya, palitan nyo ng pagluluksa yung pagsasaya nyo. Bakit ho? Kasi ho, alam na nga ho nating nagkasala ho tayo, di ba? Pero yung buhay natin, baliwala lang. Focus natin, di ba? Sarili natin, maging masaya. Kasi sabi ng mundo, love yourself, maging masaya ka. Pero hindi ho dapat eh. Apostol ho ang nagsabi, sabi maging malungkot kayo. Kagaya ho ni Jeremiah ho, nung isugo siya ng Diyos para dun sa mga tao, dun sa kanilang bayan na sobrang mga makasalanan. Diba? Sabi, isuot nyo yung mga, ano sabi doon, kuya? Wait lang. Ayun o, sabi ho sa Jeremiah, mga kababayan, magsuot kayo ng damit na panluksa at gumulong kayo sa abo para ipakita ang kalungkutan ninyo. Sabi, umiyak kayo na parang namatay ang kaisa-isa ninyong anak na lalaki. Ano ho yung pangaral nung nakaraan linggo ho? Di ba ho, yung sa buhay ho ni John the Baptist? Di ba? Pangaral ho ni Pastor Ben nung nakaraan. Ano hong sinisigaw ni John the Baptist sa ilang?
Sabi, magsisi kayo. Magsisi kayo sa inyong mga kasalanan. Meron ho ba kayong nakitang nagsisisi, pero masaya pa siya? Di ba ho wala? Ang nagsisisi ho, ang totoong talagang nagsisisi ho, is nagluluksa ho. Bakit ho? Kasi ho, dama niya ho yung kasalanang nagawa niya sa Diyos eh. Lord, nagkasala ako sa iyo, Panginoon. Patawarin niyo po ako. Hindi po tama yung lakad ng buhay ko sa harapan ninyo, Panginoon. Di ba? Balik ho tayo doon kuya sa James 4. Kaya sabi maging malungkot kayo at maghinagpis dahil sa mga kasalanan nyo. Ulitin ko huli, mga kapatid, we are all for short for the glory of God. Araw-araw ho tayo nagkukulang, araw-araw ho tayo nagkakasala. Now, ano dapat natin gawin? Sabi, mag-repent ho tayo sa Panginoon. Magpakumbaba ho tayo. Iiyak ho natin sa Panginoon. Ang totoong pagre-repent po is hindi ho yung nanalangin ka lang na, Lord, patawarin mo ako, nagkasala ako. Ang totoong pagre-repent po is yung may pagbabago ho ng isip. May pagbabago ng buhay. Kung ano yung mga ginagawa mong kamalian nung nakaraan, siya mo nang hindi mo na ginagawa ngayon. Kasi nga ho, ayaw mo na eh. Nagkasala ka eh. Ganun ho yung pagre-repent. Pwede nyo hong bisitahin yung page ng CFC, mga kapatid. Na ipangaral na ho yun sa atin, mga kapatid, kung ano po. True repentance. Para mas lalo ho nyong maunawaan kung paano ho ba talaga yung totoong pagre-repent or pagsisisi. Panoorin nyo ho sa atin, sa page ho, sa Christian Family Church, makikita nyo ho yun doon yung video. Sabi ho dito sa verse 10, magpakumbaba kayo sa harap ng Panginoon at itataas niya kayo. Amen? Ano daw hong kailangan natin gawin, mga kapatid? Again, balikan ho natin sa verse 9. Hindi ho porkit sinabi ni Apostol Santiago na maging malungkot kayo, maghinagpis kayo, habang buhay na kayong maging malungkot, or gawin nyo na hong lifestyle. Hindi ho ganun yun. Kumbaga, yung pagsisisi ho sa ating mga kasalanan, dahil totoo po na nagkasala at nagkulang ho tayo sa Diyos. Kaya ho sinabi yun ng ating apostol. Pero kung titignan nyo ho sa Bible, ano po ang nais ng Panginoon sa ating mga buhay? Sabi ng Panginoon, ang nais po ng Panginoon sa ating mga buhay is, tayo po ang maghari. Tayo po ang mangibabaw. Tayo po ay maging masaya. Diba? Yun po ang nais ng Panginoon sa ating mga buhay, mga kapatid. Maging masaya ho tayo. Pero sa kalagayan ho natin ngayon, na tayo'y kulang pa rin, hindi pa rin nakakalakad sa harapan ng Diyos ng mabuti, na naaayon sa kanyang mga salita. Sabi, iiyak natin sa Lord yun. Maghinagpis tayo para sa ating mga kasalanan. Sabi magpakumbaba kayo sa Diyos. Yun lang yung tanging paraan para lumapit din sa inyo ang Panginoon. Yun lang ang tanging paraan para matulungan kayo ng Diyos. Magpakumbaba kayo. Kasi hindi ho tayo matutulungan ng Diyos kung magmamatigas ho tayo. Kung ipipilit ho natin yung gusto natin sa ating mga buhay, sabi ho kanina, di ba? Pagmamataas ho yun. Kung ipipilit mo yung kagustuhan mo. At hindi ka matutulungan ng Diyos kung hindi ka magpapakumbaba. Amen? Napakahirap ho mabuhay bilang isang Kristiyano, mga kapatid. Pero, yun ho yung nakasaad ho sa Biblia.
Sabi ho, lahat ho mararanasan natin. Although si Jesus po mismo, nakaranas ho ng paghihirap. Diba? Kung ano ho yung mga naranasan natin is naranasan ho ng ating Panginoong Jesucristo. Pero mas grabe pa ho yung naranasan ng ating Panginoon. Hindi pa nga ho natin nararanasan yun eh. Diba? Yung mga ginawa sa ating Panginoong Jesucristo, hindi pa ho natin nararanasan yun. Yung problema ho natin is pang sarili pa lamang ho natin yun. Wala pa ho yung sa kalingkingan, sa problema o mga pinagdaanan ng mga apostol ng ating Panginoon dito sa mundong ibabaw. Pero ang sabi ho ng Panginoon, sabi ho ng Bible, ang mananatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. Amen? Kaya sabi, kahit gaano kahirap kapatid, kahit gaano kahirap, sabi, manatili kang tapat, magstay ka. Kasi, pag nangyari ho yun, bumalik ang ating Panginoong Jesucristo, sabi, maliligtas ka. Amen? Sabi, mananatili hanggang wakas ay siyang maliligtas. Kuya, punta ho tayo sa ano. Filipos. Ito ho, ano na po. Patapos na ho tayo mga kapatid. Encouragement na lang ho para sa bawat isa ho sa atin. Filipos 4. Filipos 3. Filipos 3 verse 12. Church, listen ho. Makinig ho tayo. Sabi ho dito, Filipos 12, sabi. Ito ho, ang sumulat ho nito is si Apostol Pablo. Sabi ho, hindi ko sinasabing nakamtan ko na ang lahat o kaya naging ganap na ako. Take note mga kapatid apostol po siya. Pinili ho siya ng Diyos. Kinasayahan ho siya ng banal na Espiritu. Pero, ano ho yung sabi niya? Sabi, hindi ko sinasabing nakamtan ko na ang lahat o kaya naging ganap na ako. Sa halip, patuloy akong nagsusumikap para makamtan iyon. Amen? Although si Apostol Paul, aminado ho siya sa sarili niya, na kahit pinili ho siya ng Diyos, kahit kinasiyahan ho siya ng Diyos, is andun ho pa rin yung makamundong pagnanais sa katawan niya, yung kasalanan, andun pa rin ho. Kaya nga sabi niya, hindi ko sinasabing nakamtan ko ng lahat. Dahil tao pa rin ako. Kaya nga sinabi ho ng Bible, di ba? Hindi ho natin makakamtan ng kaganapan, lubos na kaganapan dito habang nabubuhay ho tayo. Kasi ho, ang kaganapan ho natin is sa pagbabalik pa ho ng ating Panginoon. Wala hong magiging perpekto hanggat nabubuhay pa ho tayo, hanggat hindi pa bumabalik ang ating Panginoon. Kaya ano hong sabi ni Apostol Paul? Sabi, hindi ko sinasabing nakamtan ko na ang lahat o kaya naging ganap na ako. Sa halip, patuloy akong nagsusumikap para makamtan iyon. Amen? So ano hong dapat gawin natin mga kapatid? Kagaya ho ng ating apostol. Sabi ho, pagsumikapan ho natin. Although nagkakamali tayo, nagkakasala, natural na ho yun. Hindi na ho mawawala yun. Pero yung magpatuloy ka, magsumikap ka, sabi yun dapat natin gawin mga kapatid. Na kahit gaano kahirap, di ba? Andun pa rin yung pagnanasa natin na makasunod sa kalooban ng Diyos. Sabi ho, sa halip patuloy akong nagsusumikap para makamtan iyon dahil ito ang layunin ni Kristo Jesus nang tawagin niya ako. Amen? Verse 13, sabi ho, mga kapatid,
Hindi ko sinasabing naabot ko na ang ganap na buhay, ngunit ito ang ginagawa ko ngayon. Apostol po yan ha. Kinalugdan po ng Diyos yan ha. Yung pangalan niya ho nakasulat sa banal na aklat. Pero sinasabi niya, hindi niya naabot yung ganap na buhay. Pero, ano pong ginagawa niya? Nagpapatuloy ho siya. Pinagsusumikapan niya ho. Yun ho yung dapat nating gawin din bilang mga mananampalataya ng Diyos. Sabi ho, ngunit ito ang ginagawa ko ngayon. Kinakalimutan ko na ang nakaraan at pinagsisikapan kong makamtan ang nasa hinaharap. Amen? Ano man yung mga maling nagawa niya nung nakaraan. Diba? Si Apostol Paul ho, is mamamatay tao ho. Diba? Pinatugis niya ho yung mga alagad ng ating Panginoon. Nung hindi pa ho siya pinipili ng Panginoon, siya ho ay mamamatay tao. Yeah? Pero sabi dito, kinalimutan niya na yung mga maling pamumuhay niya, yung mga maling pagnanasa ng laman sa kanyang pamumuhay, yung mga pas niya. Sabi, anong ginagawa niya? Sabi, pinagsisikapan kong makamtan ang nasa hinaharap. Ganon din ho tayo mga kapatid. Pagsikapan ho natin, yung nasa hinaharap po. Ano ho yun? Yung buhay ho na walang hanggan kasama ang ating Panginoong Jesucristo. Amen? Kasi pag nandun na ho tayo, wala na hong kapighatian, sabi ng Bible. Wala nang kahirapan. Sabi, sa umpisa lang mahirap. Di ba? Sabi ho ng, mundo pa lamang ho yung nagsasabi nun. Sa umpisa lang mahirap. Sabi, di ba? Sa umpisa lang mahirap, pero sa bandang huli, okay na, masarap na. Di ba? Mundo lang yung nagsabi nun. Pero yun din ho yung sinasabi ng Bible sa atin. Sa umpisa ho, mahirap ho talaga. Kaya nga sabi ho, yung word na pinagsusumikapan. Kasi again, ulitin ko ho, we are all pursued for the glory of God. Lahat ho tayo makasalanan. Lahat ho tayo nagkulang. Ano ho dapat natin gawin? Pagsumikapan ho natin. Amen? Sabi ho, verse 14, tulad ng isang manlalaro, nagpapatuloy ako hanggang makamtan ko ang gantimpala na walang iba kundi ang pagtawag sa akin ng Diyos na makapamuhay sa langit sa pamamagitan ni Jesucristo. Yun din ho yung purpose mga kapatid, kung bakit tinawag ho tayo ng Diyos. Kung bakit binibigyan tayo ng chance ng Panginoon hanggang ngayon. Diba? Kasi ho, gusto ho ng Panginoon is makasama niya ho tayo sa kanyang kaharian. Amen? Sabi ho dito sa verse 17, mga kapatid, tularan niyo ako at tularan din ninyo ang iba pang namumuhay tulad namin. Sila ho yung mga dapat tignan natin, mga kapatid. Yung pamumuhay na dapat gayahin natin. Di ba? Now, mga kapatid, ano hong connection ng Pilipos doon sa binasa natin kay James? Ano ho yung makikita natin kay Apostol Pablo na narinig natin doon sa binasa natin sa sulat ni Apostol Santiago? Amen. Diba? Pagpapakumbaba ho. Although pinili siya ng Panginoon, pinili siya ng Diyos, kinasihan siya ng banal na Espiritu, pero andun ho yung pagpapakumbaba niya. Ni hindi niya tinuring na mataas o higit yung sarili niya sa iba. Ang tingin niya sa kanyang sarili is pantay lang. Diba? Kasi yun naman din talaga yung sabi ng Panginoon. Sabi, pantay-pantay lang kayo sa harapan ng Diyos. Kaya nga yung sabi sa exhortation ni Sister Jean, ni Ninang Jean, di ba? Ang sino mang nag-aakalang mas mataas siya sa iba, di ba? Ano sabi? Nililin lang niya ang kanyang sarili, di ba? Iniisip mo na mas mataas ka sa iba? Bakit? Kasi mas matanda ka? Pwedeng ganun eh. Kasi mas matagal ka ng mananampalataya? Pwede hong ganun eh. Di ba? Kasi mas marami ka ng experience eh. Ganun ho eh, di ba? Kaya iniisip niya na mas angat ka sa iba. Pero ang sabi ho ng Bible, pantay-pantay ho tayo sa harapan ng Diyos.
Even the Apostle Paul, hindi ho siya nagmalaki. Kaya nga sabi ho humbleness is the key, mga kapatid. Pagpapakumbaba ho. Yun ho yun, mga kapatid. Pagpapakumbaba. Sabi ho sa pinakababa ho ng Pilipos, sa 21. Ito ho yung magiging kalagayan natin, mga kapatid. Pagdating ho ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi ho, sa verse 21, sa pagdating niya, babaguhin niya ang mahihina at namamatay nating katawan, lupa, at gagawing tulad ng maluwalhati niyang katawan. Amen? Gaya ho ng sinasabi natin kanina, mga kapatid. Hindi ho natin makakamtan yung perpektong pamumuhay dito sa mundo hanggat hindi bumabalik ang ating Panginoong Hesus. Malinaw ho, mga kapatid, no? Sabi sa pagdating pa lang ng ating Panginoon, sabi, sa pagdating niya, babaguhin niya ang mga mahihina at namamatay nating katawang lupa at gagawing tulad ng maluwalhati niyang katawan. So kung ngayon is mahina ho yung ating katawan, yung ating laman, natutokso tayo. Pero sabi, di ba, pag sumikapan nyo, magtiis kayo. Kasi ho, kapag dumating ang Panginoong Hesus, doon niya kayo. Di ba? Doon magiging ganap ang lahat. Mawawala yung kahinaan. Mawawala yung kamatayan. Amen? Sabi ho, gagawin niya ito sa pamamagitan ng kapangyarihan niyang sumasakop sa lahat ng bagay. Amen po, mga kapatid. Nakasunod ho ba tayo, mga kapatid? Ang nais ho ng Diyos sa ating mga buhay is magpakumbaba ho tayo, mga kapatid. Kasi ho, kung sa sarili lang ho natin, wala, hindi ho natin kaya. Hindi ho natin kayang abutin yung pamantayan ng ating Panginoon. Hindi ho natin kayang maligtas ng sarili lang ho natin. Ang sabi dito, ano sabi ho sa James 4? Kailangan ho natin magpakumbaba sa Diyos. Bakit ho? Kailangan ho natin magpasakop sa Diyos. Bakit po? Sabi ho, di ba kanina sa verse 7, para malabanan nyo ang gawa ng kasamaan. Para malabanan nyo ang dyablo. Amen? Para ho, hindi kayo magkaroon ng buhay na ganun. Yung masamang pagnanasa. Di ba? Sabi ho ng Santiago 4, sinasabi ho, magpakumbaba ho kayo sa Diyos. Dahil siya po ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diyos na nakakaalam ng lahat. Diyos na may lalang ng langit at lupa. Amen? Siya po ang Diyos na kayang magbigay, mag-provide kung ano ho yung pangangailangan natin. Kaya hindi ho tayo pwedeng magmataas, hindi ho tayo pwedeng magmalaki, mga kapatid. Paulit-ulit ho yung word. Binigay na ho sa atin ng Panginoon. Yung clue. Sa simula pa lang ho. Sa exhortation pa lang ho. Sabi ho, pagpapakumbaba ho. Ba? Tanggapin ho natin, mga kapatid, ang salita ng Diyos. Dahil ang salita ho ng Diyos ang makakapagpabago ng ating buhay. Ang salita ho ng Diyos ang ating kaligtasan. Ang ating Panginoong Hesus po ang ating kaligtasan. Yun lamang ho, mga kapatid. Sana ho may naintindihan ho tayo sa oras, araw na ito, mga kapatid. Sa ating pong paghihiwalay, ating pong pagbulay-bulayin yung salita, yung ating mga narinig, galing ho sa ating Panginoon. Yun lang ho, mga kapatid. Maraming salamat ho sa inyong pakikinig. Palakpakan ho natin ang Diyos, mga kapatid. Napakabuti, ito na yung napakabuti ng ating Panginoon. Sana ho ay may naintindihan at naunawaan
Pag ating pong paghiwa-hiwalay, mga kapatid, ay inyo hong balikan, mga kapatid, yung ating hong binasa. Amen? Balikan nyo ho yung ating binasa kasi ho, ulitin ko ho, yung mga tumatay ho dito sa harapan, the same lang din ho sa inyo, tao lang din ho, nagkakamali. May nakakaligtaan. Now, baka may nakaligtaan ho, may nasabi ho akong mali na hindi dapat, di ba? Na kapag binasa nyo, di ba, is pwede nyo ho akong i-correct, di ba? Pwede nyo ho akong itama, di ba? No, hindi rin ho kayo mahulog sa kasalanan, di ba? Na hindi lang ho tayo basta-basta tagapakinig lang, kundi tayo po ay seeker din, mga kapatid. Tayo ay nagsasaliksik din sa ating pong sarili. So yun lamang ho, mga kapatid. Maraming salamat po. To God be the glory ho.